yan ay tayo po ay manalangin. So, buksan niyo na po ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. And hanapin niyo po yung verse 7 po. Babasahin ko po yung verse 7 to 11. Yan po ang ating pag-aralan sa turo ng Panginoong Kristo. So tayo po muna manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At kami, Panginoon, ay gayon kami patuloy niyong itinipon, Panginoon, magkasama-sama, even, Panginoon, here, some are here in Zoom in Philippines and our brethren is in UAE, Panginoon, pero nandiyan po ang inyong presensya dahil lahat naman po, Panginoon, ay nandun po kayo. Ay kami, Panginoon, ay makalapit, makasamba sa inyo at makapanalangin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na nawa sa aming pag-aaral ng yung salita mo, Panginoon, kayo, Panginoon, ang magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, ang tagapagsalita mo, na Panginoon, bigyan niyo na kami, Panginoon, ng kaunawaan. Ikaw ang magdadhala, Panginoon, ng mga salita mo sa aming mga puso, ng kung saan, Panginoon, sa pamamagitan nito ng aming pag-aaral, ay mas lalo kami, Panginoong, magtiwala at lumapit sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo rin kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang, at nawa, Panginoon, linisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso. Nang sa ganun, Panginoon, ay mas maintindihan namin ng malalim ang inyong salita, Panginoon, ayon sa inyong kaunawaan. At ito, Panginoon, ay ang aming mga puso, Panginoon, ay maging sisilad ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lahat na ito, Panginoon, ay aming hinindalangin. Kami kapag salamat sa dakilang pangalan na Yesu Cristo, tagapagligtas namin. Amen. So, yan po, no? So, basahin ko po, sundan po ng inyong mga mata ang ating teksto, Matthew chapter 7. So, sabi po dyan, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, whom, if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him, no? So, ito pong ating pag-aaralan ay patungkol po sa paghingi natin, no? So tayo ay dumadalangin, tayo nagpre-pray, no? But ano nga po ba ang gustong ituro sa atin ng Panginoong Jesucristo dito? Actually, ito po ay patungkol doon sa, ang simula po nito is sa Sermon on the Mount po, no? Ito ay nagsimula sa Matthew chapter 5, na kung saan sa umpisa itinuturo ng Panginoong Jesucristo yung kung tayo ay mga disipulo niya, no? Ito'y dapat ang ating mga karakteristik. Ang Panginoong Jesucristo ay nagturo din sa atin dito sa chapter 5 about the salt and light. And
itinuro din at pinaliwanag ng Panginoong Kristo yung patungkol po sa mga commandment na itinuro sa Old Testament, no? So, ngayon, pagdating po sa chapter 6, nagturo ang Panginoong Kristo din dito about naman po sa pagbibigay sa mga nangangailangan patungkol sa panalangin, no? And pagdating sa pagpapasting, about sa money, and sa mga pag-worry natin, no? And dito sa chapter 7, nagsimula po to doon sa pag-judge. And after that, nung Matthew chapter 7, ito na nga po yung binasa natin, which is Matthew chapter 7, verse 7 to 10. And himay-himayin po natin yung mga salita po dito, no? So dito po, unang sinabi ng Panginoon Kristo ay kung nagturo ang Panginoon Kristo pagdating po, di ba sa chapter 6, nagsimula siya na magturo kung paano manalangin, di ba? Sa chapter 6, verse 9. After this manner, therefore, pray ye, our Father, no? Pagdating po sa chapter 7, nagturo ang Panginoon Kristo kung paano nga ba ang gagawin natin sa mga kahilingan natin, no? Sa mga panalangin natin. Kasi ang usually po, ang panalangin is nagiging way natin sa communication natin sa Panginoon. So, hindi ba pagka nagpe-pray pa tayo, lagi lang tayong humihingi? Hindi naman, di ba? So that's the reason why doon sa chapter 6, sa ganitong paraan kayo manalangin, no? So nagbigay muna ang Panginoong Kristo kung paano yung paraan, and that's yung our Father, that's God is emphasizing first yung relationship. Naintindihan po? Yung may relasyon ka sa Ama. Ngayon, pagdating po dito, ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano din tayo manalangin, no? Paano nga ba tayo manalangin? Or paano nga ba tayo humiling? Yung paghiling na po ito, ito'y patungkol sa panalangin ng paghiling. Okay, naintindihan po natin. Panalangin na paghiling. Una, sabi niya, ask, no? Ang Panginoon Kristo sabi niya, humingi kayo or tumawag kayo. Actually, tumawag kayo, ask, no? Mag-ask. Tama po ba? Tama ba yung Tagalog ko? Parang tumawag kayo, ask, no? Humiling, pag-ask, no? Humiling, lumapit, yun po yung ask, humingi. So, ask, and that's the reason why, that's sinabi, kaya sinabi, and it shall be given you, no? So ano nga po ba ang ginagawa natin? Usually, God knows what everything na kailangan natin, no? Alam ng Panginoon yung kailangan natin. Pero ang Panginoon, hinahantay niya tayo na lumapit sa Kanya. Bakit? Hindi po sa lahat ng pagkakataon laging, like for example, I'll just want to give an example, no? Naalala niyo po ba yung pangako ng Panginoon kay Abraham, no? Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, magkakaroon siya ng magiging father siya ng, kumbaga magiging marami siyang lahi or maging marami siyang mga anak, no? And yun ipinasa niya kay Isaac. Pero si Isaac nagtatanong, ay si Rebecca, tama ba si Rebecca, tama? Yung asawa ni Isaac. Parang bakit di siya nagkakaanak? Di ba? Rebecca asked. Remember? Tama ba, Andre? Rebecca asked. God will give many things sa atin, pero God wants us to ask something from Him. Okay? Naintindihan nyo? God wanted us to hear from us na gusto ng Panginoon, hindi niya yung ibibigay lang niya lagi ng ibibigay. No? There's something that we need to do. Okay?
So what we need to do first is we need to ask God. Ano yung kailangan natin? Kaya nga tayo nagpipray eh. Tama? Bakit natin kailangan mag-ask? Para mailuwalhati niya natin siya. Bakit? Pag nag-ask tayo, tinanggap natin, anong ginagawa natin? We appreciate yung God's given blessing. Kaya nga kanina nagpapasalamat tayo, di ba? Nung nagsalita po tayo kanina, salamat po sa Panginoon dahil ganito po, ganyan. Especially, alam niyo po yun, minsan may mga prayer kayo, di ba? Pagka nag-pray kayo at God's answer it, tuwan-tuwa tayo, tama? So that's the reason why God's or Jesus Christ teaching to us. No? Kaya po tinuturuan tayo ng Panginoon na humiling para makita natin na yung una, yung relasyon natin, lalapit tayo hihingi. Although alam ng Panginoon kung ano yung kailangan natin. Pero sometimes God wants us to hilingin natin sa Kanya. Okay. Pangalawa, sabi diyan, ask and it shall be given you. No? Sabi niya, humingi kayo at ito ibibigay sa iyo. Pangalawa, napa ko na pala. Pangalawa, seek. No? And ye shall find. Ano po yung ibig sabihin bakit seek and ye shall find? Una, humiling tayo, no? So, tama po. Mananalangin tayo. Usually naririnig po natin to, hindi po yung pagpinalangan ng natin, sabi natin, Lord, sino ba walang trabaho dyan? Si Minmin, Lord, sana po bilhin niyo po ang trabaho. Tapos di naman nag-a-apply. No. So, kaya yung seek, ibig sabihin, may gagawin ka. So una, humingi ka. Ngayon, yung hiniling mo, na hiningi mo, may gagawin ka. Naintindihan niyo po? So, Jesus Christ teaching us, it's not only asking, but we need to seek as well. Pero ano po ba yung seek na yan? Ito po ay dapat hindi po yan yung gagawin natin doon sa pabaho lang or kung ano yung kailangan natin. Oh Lord, hingin ko to. Yes, tama po yun. But the important here is seeking His will. Naintindihan niyo po? We need to seek the will of God. Kasi, bakit? May hiniling ka, gusto mo sana may kaaway ka eh. Gusto mo ganito yung... Is it the will of God na masama yung gawin mo? Of course not, right? So, hindi mo gagawin yung mga bagay or hindi mo isisik yung mga bagay na yung will ng Panginoon, yung against the will of God. So we need to seek first the will of God. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin or anong gusto ng Panginoon para sa atin. Okay po? And sabi diyan, knock and it shall be open unto you. No? So ngayon, una, okay. Yung una sabi, ask. Pangalawa, seek. Pangatlo, knock. Knock. Ano po ba yung pinapakita ng knock? Pagka nagnanak ka po ba, paano? Ano? Di ba? Narinig ba? Tama. Di ba? Pag nagnanak ka, ano po? Ano mapapansin nyo sa pagnanak? Ilang beses? Tatlo. Ha? Tatlo. Tatlo. Or minsan marami. Di ba? Minsan di ba pag nagnanak ka, minsan, ay hindi pa sumasagot. Ulitin mo. Isa pa, ulitin mo. Ano po yung pinapakita sa atin nung tinuturo sa atin ng Panginoong Kristo about knocking? Tinuturuan po tayo ng Panginoong Kristo na yung panalangin natin, ano yun? Yung, alam niyo yung
kagaya nung yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na may nanghingi ng yung kapitbahay niya, kaibigan niya, nanghingi siya ng tinapay. Sabi niya, ayun, persistent. Hindi siya bibigyan dahil kaibigan. Pero bibigay siya bakit? Persistence siya. Ano yung Tagalog ng persistence? Makulit. Paulit-ulit. Tama, di ba? Persistence. Paulit-ulit. So sometimes, kailangan nating yung panalangin natin, although God, sometimes yung prayer natin, ilang beses na, hindi po yan yung pagka nag-pray ko ngayon, bukas instant bibigay ka agad ni God. Okay? God wants us na, una, sabi nga, magantay ka, there's a proper time, no? Naalala ko yung sa akin, yung time ko, no, nung, Lord, sabi ko, bakit hindi binibigay sa akin yung ano, hindi binibigay sa akin yung gratuity ng company ko, no? Para bayaran yung dati, kasi sa amin mga ped yun eh. Kasi nga na-change na rin naman yung company, ano, yung from my previous I mean, same company po, ano, pero under ako sa branch. So inilipat ako sa main. So paglipat nun, yung mga ibang kasamahan ko sa work, pwede nilang makuha yung gratuity. Ako, hinihingi ko na yun kasi gusto kong pambayad ng utang. No? Pero in sometimes, no, you asking sa Panginoon na alam niya naman kailangan ko yun, no? Pero hindi yun yung binigay niya sa akin kagad. Alam niya yun, di ba? So what I did is I asked, no? And after I asked, God's answer, no? And yun nga, yung kagaya nung sasakyan, gusto ko yung ibenta, hindi rin nabenta. Pero alam nyo, nung nabenta yung Honda Civic, Honda Jazz pala, Honda Jazz, may tamang time ang Panginoon. Nung nabenta siya kasi gagamitin ko para naman sa school ng mga anak ko. So alam niyo yun, yung time frame ng Panginoon kasi alam niya kung ano yung kung kailan. Pero syempre, lagi mong ipapag-pray yun. So yung persistence mo, nandoon malalaman kung talagang kailangan mo yun. Kasi paulit-ulit mo siyang ipapanalangin, tama? So kaya paulit-ulit natin pinapalangan. And ang Panginoon sa Kristo tinuruan tayo noon, no? Magkaroon tayo ng tama ba persistent paulit-ulit, no? Na ayun. So parang nagdanak ka, no? And sabi diyan, no? Verse 9, or what a man is there of you whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? No? So, dito nagsabi ng Panginoon sa Kristo, kung di ba una sinasabi niya mag-ask, mag-knock. Ngayon, sinabi ng Panginoon dito na God will answer. There's a promise na ipagkakaloob niya yung hinihingi mo. Okay? Pero ano yung binigay niyang example? Sa paghingi mo, ano yung hunay niyang hiningi? Bread. Of course, tama, di ba? Yung tama yung hinihingi mo. So, kaya ang sinasabi diyan, yung hinihingi mo dapat according doon sa will ng Panginoon. Hindi yung sana yung may nakaaway ka, gusto mo gumanti sa kanya, bibigay mo sa kanya. Sana Lord, yung pinagpipray mo. Hindi po ganon. Kaya nga dyan, hihingi ka ba ng mabuti tapos kasamaan ng kapalit? Hindi eh. Kaya hindi nga hinihiling yung masama, di ba? Hindi masama yung hinihiling natin. So makikita natin yung magagandang bagay ang hinihingi dapat natin sa Panginoon, no? Sabi diyan, if ye then being evil, verse 11, no? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him. Okay, I just want to emphasize something on 11. Ang Panginoong Kristo sinabi niya talaga sa atin na talaga tayo ay makasalanan. And we are not perfect. Tama? Jesus Christ emphasized that we are not perfect. We are not good. We are evil. We are sinful. Tama?
Kaya sabi niya, kasi pinakita niya dito, ang tao makasalanan. Kasi kaya sinabi niya, if ye then being evil, kayo na masama, pero alam niyo paano magbigay ng mabubuting regalo sa inyong mga anak. So, dito God emphasized na siya ay ah malinis, pure, tayo makasalanan. Pero Jesus Christ is telling us na kung tayo ay kayang magbigay, how much more ang ating Ama na nasa langit, no? So, ano yung ine-emphasize ko sa atin, no? God, what we need to do is we just need to ask God. We seek His will. So, yung paghiling natin, samahan natin ang gawa, no? And paulit-ulit nating hilingin sa Panginoon, and God will answer it, no? Minsan magtataka tayo, bakit hindi pa kaagad sinasagot ng Panginoon? Let's just continue. And I told you, Jesus Christ is telling us a promise, no? His promise is ang Diyos Ama ang sasagot nun. Sasagutin po ng Panginoon yung hinihiling natin. Kung ito po ay karapat-dapat at according to His will. Okay po? Pero minsan kasi, it's only our will. Sinong may pakapanabangan? Kunwari, may hinihiling tayo. Lord, Lord, bigyan niyo po ako magkaroon na po ako ng mataas na sweldo, ganito, ganyan. Or magkaroon po ako ng panibagong trabaho na mataas na sweldo. Tapos, minsan, you're trying to do that one. Sometimes, you cannot get it. Kasi bakit? Alam ng Panginoon, most of the time, alam ng Panginoon na pag nakuha mo yun, kakalimutan mo siya. No? Minsan, lumalayo tayo sa Kanya. Which is, sa marami nga po, ganun na nangyayari. No? Humihiling tayo, tapos lumalayo tayo sa Kanya. Pag binagalaw sa atin ng Panginoon itong mga bagay na to, lalo tayong napapalayo sa Kanya. Sometimes, God's answer it, and just to prove that, lalayo tayo. So sana, pagka humiling tayo, paulit-ulit man natin hilingin, pagka sinagot sa atin ng Panginoon, no? Sana yung sagot doon sa hinihiling nating panalangin, magamit natin sa kaluwalhatian niya. And according to His will. Because sometimes we are asking something na hindi naman sa Kanyang will. Kaya tayo minsan, mag-frustrate, ulit-ulit na lang yung panalangin natin. Pero sabihin natin, Lord, but you're not answering. Check it. No. Pag yun makakabuti naman, it's according to the will of God, God will answer it. We just need to wait. No. Because Jesus Christ give us assurance na sinasagot ng Panginoon lahat ng hinihiling natin according to His will. So tayo po manalangin. O dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat Panginoon sa salita mo Panginoon na naihayag. Nawa nga Panginoon, tulungan niyo kami Panginoon na laging matuto kaming humiling sa inyo Panginoon. Nawa Panginoon, hindi lahat ng mga bagay. Alam namin Panginoon, alam niyo yung mga bagay na pangailangan namin. Pero bigyan niyo kami Panginoon ng paalala Panginoon sa mga bagay na kailangan namin hilingin sa inyo, na kung saan Panginoon ito yung nagpapakita na kailangan namin at our relationship with you Panginoon. At tulungan niyo pa kami Panginoon na hanapin Panginoon din namin, isip namin Panginoon yung will niyo according doon sa aming hinihiling. At tulungan niyo kami Panginoon maging persistent sa aming mga panalangin.
Dahil alam namin, Panginoon, kung ito, Panginoon, ay aming laging kung talagang seryoso kami sa hinihiling namin at ito talaga, Panginoon, ang kailangan namin, paulit-ulit namin ito namin dadalangin sa inyo, Panginoon. Pero pagka ito, Panginoon, ay isang panalangin lang, hindi na meaning, Panginoon, sometimes this is not really important for us. But we know, Panginoon, na kung ito, Panginoon, ay important at it's according to your will at paulit-ulit namin hihilingin sa inyo, Panginoon. Alam namin, ito, Panginoon, ay talaga lang nagsasabi na ah, ito talaga yung aming kahilingan mula sa inyo. At alam namin, Panginoon, sabi niyo nga po, Panginoon, kung kami bilang masama, nakakapagbigay kami ng mabubuting bagay sa aming mga anak, how much more po kayo, Ama, na napakabuti, pinakamabuti, Panginoon, na walang kapintasan, Panginoon, ay hindi makapagbigay sa amin ng mga hinihiling mo. What we only need to do is we just need to trust everything into you with our relationship with you, Panginoon. At sinabi ng Panginoon, sinabi niyo, Panginoon sa Kristo dito, na kami anak niyo, o Panginoong Ama. Sinabi ng Panginoon sa Kristo na kami anak niyo. Kasi sabi po diyan, Panginoon, how much your Father in heaven. At salamat po, Panginoon, sa relasyon na pinagkaloob niyo sa amin ngayon. At nawa, Panginoon, patuloy kayo, Panginoon, manguna sa aming mga buhay. Turuan niyo kami, Panginoon, na mas patuloy na magtiwala at lumapit sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat na ito, Panginoon, ay aming dalangin na may kapurihan at pasalamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. At sa mga online, kasama po natin ang Kuwait. Napaaga po yung start natin. I hope nabasa nyo, Brother Benji, 6 o'clock during Ramadan. So, kasi mas maraming available pag during Ramadan lang naman. So, ang mag-partner ay Sister Grace, sa babae, Sister Lawrence, Dayan. Sa si Marjorie, si Erin, saka si Jasmine. Sa lalaki, si Cole, saka si Raymart, si Benji, saka si Elijah, ako, saka si Ethan, Russell, saka si Elisha. Tapos sa online po, sa Kuwait, prayer time po kayo with your fellows sa Kuwait, yan, katulad sa Kuwait, si Arlene Joy, si Benji, si Romina. Sa Pilipinas naman, si Peter Albert, Aldrich, Andre, saka si Sharina. Okay? So take your time in prayer, and I hope that you have already your prayer request. So again, this Ramadan, we will start our prayer meeting at 6 p.m. sharp. Kung sa Kuwait ay 5 p.m. Okay, kasi ang alam ko ay 6 hours lang ang trabaho every Ramadan. So, sige, you may proceed, and it's up to you kung ano yung sa prayer, kung ano yung style sa prayer, but at least don't be in a hurry, pray in your prayer. Ayun, natin. Dito po, good evening po.
Spiritual knowledge, teacher, financial conditions, vision, for this almost, for example, almost 6 years, for that, and we want to English, it's not outside, nothing goes on outside, just also. This is the
Spray. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin, sa pagpupulong panalangin. Salamat, Panginoon, sa actually ito'y pribileyo at ito'y ministry itself, ang panalangin. Katulad po, Panginoon, ng patuloy mong tinuturo at patuloy na in-illustrate mo sa iyong salita na alam po namin, naniniwala po kami kayo'y makapangyarihan. Kaya tinuturuan niyo po kaming dumipende sa inyo. At sa aming pagdidepende, kalakip noon, Panginoon, ang pananampalataya, pagtitiwala, at pagpapakumbabang loob, Panginoon Diyos. Wala po kaming kakayanan na gawin yung mga bagay na hiniling po namin at i-provide yung pangangailangan po namin. Kayo lang po, Panginoon, ang makapangyarihan na kayang tumugon, na kayang ibigay ang mga bagay na pangangailangan po namin. At kayo lamang din po, Panginoon, ang nakakaalam kung ano yung makabubuti at nakakabuti sa amin, sapagkat kami, Panginoon, ay tunay na isang makasalanan na binigyan mo lamang ng pribilehiyo na makalapit sa iyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo, Panginoon Diyos. At kami niligtas mo ayon sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na nasambit at patuloy ko pong inihiling sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay na iiwan sa inyo ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, maging, Panginoon, doon sa mga lugar kung saan apektado ng naging alitan o conflict ng Middle East, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa, naway gamitin niyo po ito na isang paalaala sa amin na hindi dapat kami mag-worry sapagkat ito ay nakasulat sa iyong salita. Paalaala na rin, Panginoon, sa amin na mas dapat kami magtiwala. Paalaala na rin po sa amin, Panginoon, na dapat kami ay maglingkod
lalo maglingkod na may katapatan sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, paumanhin po sa amin po mga pagkukulang. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba. Ito po idalangin po namin sa nag-iisang pangalan ng aming Diyos sa tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you all. Magandang gabi sa mga kapatid natin sa Kuwait, sa Pilipinas, at sa manlupalop ng mundo. God bless po and enjoy your pagtulog. Ayan. Bye, Stephanie. I miss you.